Eto pala mga idol ang sinabi ni Lebron kay Dillon Brooks kahapon matapos silang magkaroon ng komusyon. Masisibak ng di oras si Coach JJ sa kanyang sinabi kay LBJ. Lakers pala ang nangunguna ngayon sa NBA pagdating sa ganitong kategorya. Usap-usapan pa din sa basketball world ang bakbakan ng hari ng NBA King James at villain ng NBA na si Dillon Brooks kahapon. Sobrang wild na naging ending ng laban mga idol kung saan lumamang ng malaki ang Lakers early ng fourth quarter hanggang sa hinabol sila ng Suns na kamuntikan pang masungkit ang panalo. Gahibla lang ang lamang ng Los Angeles 116-114. Pero ang pinag-uusapan talaga ay yung trash talkan at salpukan ng dalawang mama para bang bida versus kontra bida ang eksena. Sa wakas na ilabas din ng Legends ang posibleng translation sa naging trash talkan ni Lebron at Dillon Brooks. Sa third quarter nga kung saan umiinit na ang labanan, ito yung nakita natin na si Lebron na inaawat na ng kanyang mga teammates at ng referee. Akala pala ni Lebron sadya yung pambabato ng bola ni Brooks sa kanyang ulo. Ang sinabi pala ni Lebron, "Don't throw the effing ball at me, chill the F out with that." Sa mga nakasubaybay sa karera ni LBJ, bihira natin makita si Lebron na nagre-react sa mga ganitong antics sa kanyang mga kalaban. Usually nonchalant o hindi pinapansin ni Lebron yung mga ganitong players pero huling-huli talaga ni Brooks ang kilite ni LBJ. So far si Brooks talaga yung nakakapagpainit ng ulo ni Lebron dahil lakas din kasi mang trash talk ng player na to. Sinabi pa nga ni Lebron sa referee na binato siya ng bola ni Dillon Brooks. Buti nga hindi na double technical si LBJ mga idol dahil hinawakan niya ang official sa braso. Pati si Coach Redick gusto nang ipa-eject sa game si Dillon Brooks. 40 seconds pagkatapos niyan, nagpang-abot na naman ng dalawa kung saan nakuha ni Brooks ang kanyang panglimang foul at sinabihan niya si Lebron na "you're flapping." Pero binigyan lang siya ng death stare ni Lebron. Sa crunch time naman kung saan si Dillon Brooks lang ata ang kaisa-isang player na sisirain ang kanyang game winner. Paano ba naman matapos niyang maipasok ang big 3-pointer, binangga pa niya si Lebron na tawagan tuloy siya ng technical at na-eject sa game. Napunta tuloy sa Lakers ang momentum at naiuwi nila ang panalo. Ending parang teleserye ang labanan na naigpa din ng bida sa dulo. Ayon naman kay Lebron talagang nag-compete din sila ni Dillon Brooks hanggang sa dulo ng game. Hanggat maaari ay iniiwasan niya ang gulo at talagang pure basketball lang. Ayon naman sa stats, 9-0 sa clutch games ng LA Lakers kung saan sila ang nangunguna sa NBA. Habang si Lebron sa kanyang last 3 games in year 23, kalabaw lang talaga natanda, nag-average ng 25 points per game, 8 rebounds at 6 assists per game. Shooting 56%, wala pa din kupas. Sa post-interview, sinabi pala ni Coach Redick na dapat si Luka Doncic yung tumira ng technical free throw imbis na si Lebron. Dahil si Luka di umano ang parang designated nila na tumira ng technical free throws. Kung maalala nyo na imitest ni Lebron ang technical free throw. Nang tanungin si Lebron ng reporter, sagot niya bakit naman hindi daw siya yung titira ng free throw. Pero wala naman din daw siyang problema kung si Luka yung tumira nun. Laugh trip naman ang comment section mga idol na parang sinasabi na sisibakin na si Coach JJ sa Lakers matapos ng statement niya na to kay King James. Kayo mga idol, sino kaya ang dapat ma-assign sa Lakers na tumira ng technical free throw lalo na sa crunch time? At sino pang player sa history ng NBA ang nakakapagpainit talaga ng ulo ni Lebron? Comment down below lang at huwag kalimutan mag-like at subscribe. Maraming salamat!